Ang tanong ko kasi doon kahapon, ano ang nag-udyok sa kanya bilang DBM Secretary para siya ay lumabas siya na mag-inspeksyon ng mga proyekto? Inutasan yata ng Pangulo. Yun na nga, yung atas na kanya ng Pangulo. No, ha? Pagkatapos ngayon, halimbawa, nalaman niya. Gaya noon, yung sa may gahagi ng Pampanga na puntahan nila. Na may budget na May pala. budget pala. Na ginawa dapat noong last year pa. Eh ngayon, may budget na naman, ginagawa uli. At saka yung proyekto, parang hindi niya nakita kung saan napunta eh. Yun nga, yung last, parang wala. Ano gagawin niya? No? Paulit-ulit. Ano gagawin niya bilang budget secretary? Pwede ba sa ilalim ng batas natin? Ito. Pero tiwangwang eh, yung proyekto eh. Di ba? Ibig sabihin, yung unang proyekto hindi naging epektibo. Ibig sabihin ba, i-divert mo yung proyekto eh. Paano ngayon yung nakita mo namang hindi naman naresolba yung problema? Hindi nagawa, ano? Di ba? Paano nga susunod? Sabihin, naubos yung pera, hindi na solusyonan yung problema. Nagkaroon na, ayun na, dyan, secretary. Andiyan na ba? Tama-tama, nasa linya na. Ito, naisingit natin at mukhang nasa pagpupulong ito. Secretary Mina Pangandaman, nasa linya po ng ating Communication Sec. Napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Muli po ako si Jen, kasama po si Nelson. Sec Mina, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Jen at Sir Nelson, at saka sa lahat po ng nakikinig at nanonood ngayon. Ayan. Una po ay kamusta muna kayo at kamusta po ang ating mga kasama sa DBM, Sec? Ito naman, ito po, pagod na pagod. Ganun po ba? Naghahanda po kami para po sa budget presentation po, yung National Expenditure Program. Ayaw nga pala, no? Ipipresent na po natin to next week sa House of Representatives po. Ayan. August 13 po. Anyway, sa ibang araw siguro pag-usapan natin yan. Pero ang dahilan po ang dahilan po ng aming pagtawag namin sa inyo. Una po, sa kabatiran ng marami, ano ba dahilan? Bakit ho kayo ay napilitan na kahapon na magpunta at inspeksyonin ang mga proyekto ng ating bayan, yung mga proyekto sa bahagi ng Pampanga? Ano po dahilan, Sec Mina? Unang-ina po, narinig niyo naman po sa State of the Nation address ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no, na kailangan ma-inventaryo, makita po lahat ng status ng mga flood control projects po na ongoing, na pinapatupad po ng ating gobyerno ngayon. At alam niyo naman po na ang DBM, bagamat hindi po kami ang nag-i-implement ng mga proyekto, tayo po ang nagre-release ng budget. So gusto po sana natin yung mga nire-release natin na budget, hindi lang po natin nakikita sa GAA or sa website po namin. Nakikita po natin na nagagawa yung mga proyekto po. So yun hong ilang lugar na napuntahan nyo, ano po ang natuklasan nyo at mayroon ba kayong mga kasamang may kasapat na kaalaman o technical know-how sa mga proyektong ito, Sec Mina? Opo, kahapon po pumunta po tayo sa Apalit po, sa munisipyo ng Apalit. Kasama po natin si Mayor Tetangco at kasama din po natin yung Assistant Regional Director ng DPWH at District Engineer ng DPWH at yung lahat po ng mga nasa office ni Mayor. Tinignan po natin doon yung isang daan na binabaha, wala pong proper drainage system. At dahil nagkaroon po ng sunod-sunod na bagyo at habagat, hindi na po madaanan yung itong daan na ito. Kung nadadaanan po ito pero pa isa-isa na lang, nagkukos na po ng disgrasya sa ating mga kababayan, pati yung mga negosyo naaantala, mga estudyante. So tinignan po natin kung ano po ang reason kung bakit matagal nang ganun yung daan na yun. It's a major thoroughfare po, no? Doon sa Apalit, Macabebe Street po na daan road. At yung isa pa po doon sa kabila, yung major rin po, MacArthur Highway Apalit din po. Ganon din po, baha po hanggang ngayon. Kahit wala na pong ulan, bumaha pa rin. Dahil yung daan po, nasira. Parang sungkaan na po. Parang nasa buwan ka na. Nako, pero sa talaho ba ng DBM, ng DPWH, nagkaroon ba ng proyekto doon para masolusyonan po yung problemang yan, Sec? Yes po, nakita po kasi natin, at least for dun sa road na mas maliit na road, no? While it's a major thoroughfare, meron pong pondo na nakaabang doon. Meron, nang sinabi po kasi ni Mayor, may mga existing funding po sila
na nasa DPWH na hindi po kinakailangan. Yung mga daan na kung saan pondo yung ano na yon, yung budget na yon, hindi daw po yun kinakailangan gawin dahil maayos naman po. So, ang nakita po natin may i-realign yung pondo na yon doon sa existing road na hindi magamit. At pwede rin po natin gamitin yung QRF po, yung Quick Response Fund natin na nilabas natin sa DPWH po. 1 billion po yan. Tapos kung magkulang po yan, pwede sila ulit po humingi. Ayun. So yung particular, ito, kasi kasama niyo po kahapon yung reporter namin doon sa lugar. Pinakikita namin habang kayo po nagpapaliwanag. So, kailan po pasisimulan yung proyekto para masolusyonan po yung problemang ito na natuklasan ninyo, Sec? Yung pondo po, nandiyan na po. Sinabihan ko po yung Assistant Regional Director po ng DPWH na hingin na po nila yung pondo para magamit na at para masimulan na nila. Dahil QRF naman po yan, hindi naman po mahaba yung proseso ng pag-procure ng contractor para gumawa dyan. No? Yung isa naman po, mas malaki po yung road, gagawan po natin ng paraan yun sa MacArthur na maghanap ng mas malaking pondo para dito para po matapos yung problema dun sa MacArthur Road na yon. Medyo malaki po yung kailangan, no? Halos mga 300 million. Pero kailangan po siya, kailangan po siya i-prioritize kasi po daanan po siya ng mga nanggagaling sa norte, pababa po dito sa atin, hanggang Bulacan, hanggang NLEX po. Pero wala po bang naunang proyekto dito? Sabihin nung natuklasan nyo dati na may proyekto dito, bakit parang hindi na solusyonan yung problema sa lugar paulit-ulit? Wala pong, may ganun po ba, Sec? May ganun din po dahil may sinabi din po ang ating Assistant Regional Director at yung ating Mayor na yung iba po dun sa repair and maintenance po na yan ng kanilang lugar, nabawasan po yung kanilang pondo. Bagamat malaki po yata ang nahihingi ng DPWH nung pinasa po natin ng National Expenditure Program, nung naging GAA po siya, ang sabi po natanggal po yung mga ibang proyekto na para po yung repair and maintenance funding po na nabawasan po kaya hindi nila kaagad na solusyonan yung daan. Yeah. Sec, si Nelson po. Yun po ba, Sec, na mga ganitong... Hello po. Hi po. Pagpunta nyo sa mga project ay magiging part na rin ng regular ninyong trabaho? Kung kaya po, namin, gagawin po namin siya. Siguro pwede ko rin pong maatasan yung aming mga regional directors na kausapin din po at makipagpulong sa mga regional directors din po or district engineer ng DPWH para makita po yung mga proyekto namin. Pangalawa po, mahirap puntahan po lahat ng proyekto. Napakadami pong nag-send ng email at saka ng messages po. Baka po hindi natin kayanin lahat. Kaya po, in a few weeks po, ilo-launch na po namin yung isa naming proyekto together with DOST, PSA, UP, Project NOAA, DPWH po, yung tinatawag po naming Project Dime. So dito po, makikita po through satellites and drones, yung mga infrastructure projects po natin, kung nagagawa po siya, kung tama po ba yung pagpapagawa or nangyayari po ba, na-implement po ba ng tama. At makikita din po natin kaagad kung saan may mga problema sa daan. Ganyan po. Parang live na makikita? Yes po. Opo. Actual po. Makikita po. Yun po. Maganda ho kasi itong ginawa nyo na personal kayong pumunta, ang laking impact nito sa mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga apektado ng pagkabalam ng proyekto, Secretary. Ano rin po namin, napatunayan rin po namin na napaka-importante din po na bumababa po ang mga nasa eksekutibo, katulad po ng inyong lingkod, nakikita po ng tao na nandiyan po yung presensya ng gobyerno at may mga solusyon po tayo na pwedeng gawin sa kanilang mga issues at problema. Paano ho pala, Sec, kapag kami natuklasan kayong may anomalya sa mga proyekto? Sabihin, paulit-ulit yun at yun din ang proyekto pero hindi na susolusyonan yung problema. Siyempre po, siguro kailangan po itawag na yan sa audit. Meron naman po tayong proper process dyan, no? Kapag tingin natin, pwede natin yan ipa-special audit Ayun. Sa
COA. Pwede po tayo magpa-special audit. Mabilis naman po ang COA sa ganyan. And pagkatapos po, may mga rekomendasyon yan. At may mga batas naman po. Yung mga contractor naman ko, kung may problema po, meron din pong batas dyan. Pwede na po ipa-blacklist yung mga yan. Kasi yun ang bilin ng Pangulo, di ba? Pag may natuklasan, makakasuhan po yung mga kontraktor at kung sino ay pakananong ganyang klase ng anomalya, Sekmina? Tama po, makasuhan at hindi na po makakuha ng proyekto sa gobyerno. Opo. Kasi sabi nga namin ni Nelson, kami huy matagal-tagal na sa media, parang first time kami nakarinig na ang isang DBM secretary bumaba para tignan po yung mga existing projects ng ating gobyerno, Sekmina Opo, Sir Nelson at saka Sir John, siguro importante din po, nakita din po namin na dahil kami po ang nagbabalangkas ng budget, kami po ang nagre-release para alam po namin kung saan po napupunta yung mga nire-release na yung budget. Kasi ang nakikita lang po namin at nire-report nila yung utilization. But more than the utilization po, tama po ba? Yung mga budget na binigay namin sa inyo, nasa tamang lugar ba? Nagamit nyo ba ng tama? Nakarating po ba ng mabilis sa tao yung mga proyekto? Opo. At bilang budget secretary, paano ba natin mababantayan ng pera ng bayan? Ibig sabihin kasi minsan sa COA po, karamihan post-audit Ibig sabihin, nangyari na yung proyekto at saka yung audit, sa part ng DBM, may paraan ba tayong dapat gawin? Sa simula pa lamang, mukhang kaduda-duda na yung proyekto Paano po pag gano'n? Unang-una po yung Project Dime po, no? Meron pong portal yan sa website na kung saan meron pong public participation. Bubuksan po namin yan sa tao, pwede pong mag-log-in ang public po at pwede po silang magsabi doon kung may problema, kung masyadong maiksi yung daan na dapat 1 kilometro pero ang ginagawa po kalahati lang, kung masyadong manipis, kung hindi ginagawa until now yung proyekto, may budget na nilabas. Ganun po. At hinihikayat po namin lahat, bagamat marami lang po, marami kung paano siya i-process, yung mga tao po, ito po nakita po namin to dahil sa tulong po ng mga kasamahan natin sa media. Parang kayo po, no? Nakita po natin na ni-report, so pinuntahan po natin. So, we need po yung help ng public po para ma-identify yung mga ganitong klaseng problema para matugunan po natin. At at the same time po, kami po sa DBM, meron po kaming agency performance review. Ilalabas rin po namin ito soon para makita po yung mga major projects and programs ng gobyerno, kung gumagalaw po ba ito, nagagamit. Ayun. Po. Ang DBM po ba may kapangyarihan? Ba, nakita kayo, mga ganyan, pwede niyo bang kasuhan yung kontraktor o sino man ng may mga paglabag sa paggawaing bayan, Sek? Pwede po namin yan i-coordinate po kami dun sa mga implementing agency. Pwede po natin sila pagsabihan dahil at ang ano po dyan, ang matindi po dyan siyempre, pag binibigyan po kayo ng budget tapos hindi naman ginagamit ng tama, di sa susunod po na paggagawa ng budget, kailangan hindi na kayo dinadagdagan at hindi na kayo binibigyan. Tama. Di ba ganyan din ng mga misis, ano? Pagka binigyan ko ng budget sa pamilya mo, baliktad kay misis. Laging kulang. Meron nagtatanong dito, kailan na kayo pupunta ng Bicol? Nako, para meron gustong para meron pong gustong patignan sa bukod daw po sa Pampanga, kailan na kayo papasal ng Bicol para tignan din daw po yung mga proyekto? Sek? Sige po, i-schedule po natin yan. Ibigay niyo po sa akin kung saang part ng Bicol po at papuntahan po natin yan. Tignan natin yung mga proyekto dyan kung nagagawa. Opo. Sek, baka may meron kayo mensahe sa ating mga taga-subaybay. Malaking bagay po ito na ginagawa ninyo at mukhang sabi nga nila, totohanan po ang administrasyon, solusyonan itong problemang ito, Sek. Unang-una po, maraming salamat po sa pagkakataon, Kuya Jet, Kuya Nelson. Asahan niyo po na narinig niyo naman po ang SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Asahan niyo po na ang administrasyon po ng ating Pangulong Bongbong Marcos tunay nare-responde sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. Ang sa pagbabudget po, hindi lang po yan basta nakasulat dyan, hindi po yan guni-guni. Kung ano po yung nakikita nyo sa budget, we will make sure po na ito po ay ma-implement ng tama at makarating ng mas mabilis po sa ating mga kababayan. Ayan, opo. Napansin ba, Nelson, si Sekmina, mukhang yung mga staff po namin ay malakas kayo kasi habang kayo po yung aming ini-interview, pabata yung picture na pinakikita namin sa inyo, Sek.
Maraming salamat po. Oo. Sige po, pabata pa po ng pabata. Sek, magandang hapon po. Ingat po kayo. Magandang hapon. Maraming salamat din po. Mga kaibigan, Secretary Amiana Pangandaman, ang DBM Secretary po natin. Ano, ha? Tama naman yan. Bilang isang nanay at isang mabuting tagapag-budget ng ating pondo, Nelson. Parang ano yan dyan, sinabi mo, Mrs., di ba? Yan. Nasa kanya yung humihingi yung mga anak. Listahan, lahat ng gastusin mo. Tapos, titingnan yung bag. Pati nga nung bag mo, yung sa school, kung talagang bumili ka ng school supply, pagtingin, wala ka naman binili Tapos nanghihingi ka naman ng pambili. Naubos yung pero wala ka naman pala. Parang gano'n, di ba? Importante po yan. May nagche-check talaga. Yun. Ako lang kasi, ba't saan yung ginas mo? Bumili kasi ako regalo sa inyo, Nay. Yun!